Alam ko kasi na nung sinulat ko yan, hindi ko tsinelas o sapatos yung suot-suot ko. Ako yung nagsuot ng ibang sapatos at ibang tsinelas. Kaya ako natatakot. My son is gay, no? Nung Parang alam mo yun, parang kumuha siya ng ng bato na pinakpok niya sa ulo. Parang sinaksak niya sarili niya. Hindi, dalawa lang. Yung kay James Romilio, yun nga, grabe, wala bang gamot sa kabaklaan, rehabilitation kaya. What's up, Pinas? Yo, what's up, Pinas? Good evening sa inyo and welcome to another G session. So, pre, siguro napanood nyo naman itong past few days yung trending na tungkol kay Glock 9. Ay, oo. Di ba? Biglang naging viral siya. Biglang pumotok talagang umingay ito, umingay. Which is lahat ng netizens at saka yung mga nasa hip-hop industry nagulat regarding this na pag-amin niya yung si Daniel Polisco is yun nga, isa sa mga member ng gay community. Member ng LGBT. Daniel, Polisco. Alam ko Polisco siya. Sino yun? Yun ang apelyido talaga ni Glock 9. Okay. Bali yung Daniel na yung anak niya. Anak niya, yung Daniel. Which is doon sa mga pictures, yung mga nakikita niyong pictures, ito yung pictures nila dati, no? Nung magpapamilya. Ito yung picture dati ni Daniel. Pero ito na ngayon ang mukha ni Daniel ngayon. Which is nga, yun nga, sinabi ni Glock, si Rena is parang is a gift para dun kay Daniel. Pero parang coincidence din kasi nangyari . Yung time kasi na binigay sa kanya yung kanta na yun, na sinabi sa kanya na yun nga, Glock, ikaw gumawa nitong kantang to. Coincidence na yun nga, napunta sa kanya. Na yung pala, ganun katagal na niya alam. Siyempre, ikaw bilang tatay mo, ikaw bilang tatay, yung kilos ng anak mo, alam mo na which is, alam naman niya, pero hindi lang siguro maamin ng bata na hirap na siya to come out to the closet. Kasi at that point siguro, ilang taon na ba yung bata, yung Daniel? Sa totoo, wala akong idea kung ilang taon na siya . Kasi parang 7 years ago yata sumikat yung Sirena, di ba? Parang kung I'm not mistaken, 2012 or 2013 nata siya . Yun nung doon nagpumitik yung kanta na yun, yung Sirena, at naging yun nga, naging siya, tawag dito, parang national anthem ng mga LGBTQ. Here in the Philippines, tsaka sa ibang bansa. Basta ang mga Pilipinong nakaka-recognize nito. At yun nga pare, kung mapapansin nyo, dito sa mga posts, yun nga, iba-ibang comments ang sinabi ng mga netizens na yun nga, na may sumusuporta kay Glock 9, na yun nga, accept and respect sa iyo, Idol Aris. Solid, iba ka talaga, Glock 9. Ito pa, grabe, wala bang ito medyo naging controversial to, maraming nagsalita against this, yung kay James Romilio, yun nga, grabe, wala bang gamot sa kabaklaan, rehabilitation kaya. Parang alam mo yun, parang kumuha siya ng ng bato na pinakpok niya sa ulo. Parang sinaksak niya sarili niya. Hindi, dalawa lang yan, pare. Baka nagpapapansin lang yan . Iniisip ko nga, chinek ko rin kasi to, parang hindi ko alam, parang dami account . Ayan tapos yun nga, ayun na, nag-rebut na yung mga nakasupport kay Glock 9. Yan na, sinasabi. Yan, ikaw, wala bang gamot sa utak mo? Diba? Tapos yung patama kay crush siya. Actually, hindi lang si Glock 9 kalaban niya na. Hindi, oo. Hindi, tsaka hindi lang naman yung LGBT. Tsaka hindi naman niya, ang tawag dito, hindi niya specifically tinignan si Glock 9 dyan . Parang generalize niya. Generalize na to. Parang tinira niya na. Nagpapansin lang talaga yan. Pero sa tingin ko, ano ba tawag sa mga ganun? Yung homophobic ba yun? Takot-takot sa mga gay people. Mamaya hindi pa niya, baka mamaya isa rin siya sa ganun, hindi lang niya maamin. Hindi niya pa sa sarili niya. Tapos hindi pa siya tumigil doon. Yung pa, meron pa siya sinabi, mental illness yan, idol. Nag-idol ka pa kung gaganyanin mo ito. Kaya. Di ba? Abdur, nasabi, wahaha, may anak na Becky, malas mo naman, Glock.
tanggal ka na sa angkan ng tunay na hip-hop. Di ba? May mga tumitira kay Glock eh. May mga bash din na tinitira siya dahil gano'n yung which is ano yan eh, kumbaga siguro yun yung opinion nila. Uminit yung ulo ng mga nakasuporta kay Glock 9. Isa yun, mas mukha kang bakla, Brad eh. Ikaw siguro kung may sinusuportahan ka na isang artist, di ba? Oo, syempre ipagtatanggal mo. Paano kung lalo na first hand talaga kilala mo yung artist na yun, di ba? Syempre, miski ikaw matitrigger ka na bakit ganyan yung ginagawa nyo, di ba? Yes. Kasi ako hindi ko rin hindi naman sa sa ibang hindi naman sa correct me ba kasi siguro opinion nito kung bakit ganyan siya magsalita kay Glock dahil nakilala si Glock 9 before as an underground rap artist. Yes. Diba? Hip-hop underground rap artist. Tapos puro pakangasan yung lyrics. Gangster rap. Gangster rap. Tapos puro pakangasan lyrics. Then suddenly, nagkaroon siya ng gay na sabihin natin nagkaroon siya ng gay na ba? Gay son, Oo. Wala namang dala, kaya nga nag-mainstream si Glock eh. Yes. 'Di ba? Kumbaga, alam mo, hindi naman lagi na magi-stay ka pagiging gangster rap. Syempre nag-i-evolve ka rin. Napunta ka sa mainstream, napunta ka sa commercialized, mga ganun, magiging artista ka. Kasi siguro ang inano ni Glock kasi na to eh, di ba alam naman natin na siya, nurse graduate siya. Nursing graduate. Kaya lang hindi lang niya naipasa kasi yung exam, board exam niya. Syempre ikaw being a artist, nandiyan ka na, syempre kung nasan yung kikita ka, nasan ang pera, pasukin mo. Kasi rap is rap pa rin naman. Kaya nga eh, ang ibig sabihin, wala namang masama sa magkakaroon ng anak na bakla. Yes. Unang-una, marami nang naiaambag ang mga gayish natin na kaibigan dyan, ng mga kumbaga be proud, dapat nga maging proud tayo sa kanila. Yun yung bigay sa kanila ng Diyos eh. Baka mamaya, alam mo yung sinasabi nga nung iba na nung mga gay mismo na babae talaga ako, kaso yung katawan ko lang pang lalaki. Actually nagkakaroon pa rin ng issue regarding that. Di ba? Yung mga ganun. Pagka, tingnan mo ang dami naman naging successful tungkol dyan. Di ba? Ng mga gays na di ba? Kasi di ba meron tayong mga dito yung mga gay na successful na dito, sikat na soccer na player na umamin siya na gay siya. Mga kilalang or successful na attorney, engineer, architect, si Boy Abunda, kilalang Thailand, kickboxer. Thailand, sa mga diba? kickboxer. Diba? Pero mo kickboxer pero gay siya, di ba? Yun nga, maraming, hindi porket lesbian ka, gay ka, wala ka nang pakialam sa mundo. Diba? At yan, pinakita nila na hindi ako naiiba sa inyo. Pare-parehas tayo, kung anong meron ka, meron din ako. Ang pagkakaiba lang natin, yung sex orientation natin. Diba? Tutusin, nakakaaliw pa nga silang kasama minsan eh. Masarap kasi kasama ngayon. Sila pa yung kwela kasama, sila pa yung makukulit, di ba? Yung binubuhay yung crowd ng barkada, di ba? Marami silang napapasaya eh. Parang tahimik mo naman, Iya eh. Mukhang may experience ka ata. Naninibago ko sa'yo. Mahal mo? Vlog mo na. Hindi, ngayon pare, regarding dito kay Glock 9, anong masasabi nyo regarding this issue? Kasi syempre iba-iba yung tawag dito, yung opinion ng mga netizens, yung merong disagree, merong nakakaasar talaga yung mga comment. At sabi natin, syempre kung ibang tao nakakita nun, nakakapikon para sa kanila. Pero namang agree, ganyan, di ba? Pero para sa akin, si Glock 9 kasi, ama yan eh. Kahit ano pa yung estado ng anak niya, mamahalin niya yan. Parang, kasi tatay siya. Parang kasi nakita ko dito, sinabi niya, hindi naman ako ma-showbiz, tinanggal niya na yung pagka-rapper niya on that time. Inano niya yung pagkatatay niya na kaya siya napaiyak kasi at last, yung anak niya, umami na sa kanya. Which is hindi rin niya alam para sasabihin niya sa anak-anak, alam kung you're gay, alam, pero walang magbabago, mahal na mahal kita. Ito nga, di ba sabi ko katulad kanina, lahat nag-evolve, di ba? From underground, naging mainstream. Katulad din yan, from
being a strict parents to acceptable dad. Tama ba yung grammar? Acceptable ba? In-accept niya yung kung ano yung anak niya. I accept kasi you. di ba dati, usually kasi before, kung hindi pulis at tatay mo or mga militar, pag nalaman kang bading yung anak mo, bugbog, sarado. Kaya minsan yung mga dating mga bading na nagtatago lagi, di ba? Tatago sila kung ano yung ano nila. Pag sa bahay nila, ang maskulado sila eh. Pero pag sa labas, yan lande, di ba? Palintik ko palintik. Kumbaga, yung ngayon, sa panahon ngayon, mas accepted na kasi sila eh. May mga batas na nga tungkol sa mga ganyan eh. Hindi ko lang alam kung ano, pero most of it ng mga tao na-accept sila. Pero may mga sabi natin 10% pa rin na kasi marami pa rin kasing conservative eh. Marami pa rin taong conservative. Meron na nga tayong same-sex. Ewan ko lang kung meron na rin sa Pilipinas, pero wala pa. Same-sex marriage, di ba? Kung gusto mo sa ibang bansa, hindi, ayoko. Gagawin. Hindi, kung yung... kala ko. Hindi. Kung gay or lesbian. Pero isipin mo. Hindi naman ikaw. Hindi, pero isipin mo yung kung sino yung mga batikang bading ngayon. Sorry for yung kung medyo sorry sa sino yung mga batikang bading ngayon na nagtatago pa sila dati sa mga magulang nila. Yes. Di ba? Mga sikat na bading. Boy Abunda. Vice Ganda. Diba? Si Angie King. Yung galing karelista. Yung isa pa yun, karelista. Tapos yung basta marami tayong mga high profile aminado silang gay sila na tinatago nila. Proud and loud. Proud and loud. Tapos tinatago nila yung kasarian nila before sa magulang nila. Bago sila lumabas. Pero successful sila, di ba? Actually, yung pa nga, isa pa nga dyan, total nandito na rin naman tayo sa issue na ganito. May mga nakita rin kasi ako, yung mga post na yun nga, tinatanong nila yung difference ng sex orientation sa gender. Kasi alam naman natin, ang gender is dalawa lang talaga, male and female. Hindi, yan ka mali. Hindi, sinabi na ng doktor yun. Alam ko, sorry na-interrupt kita. Hindi naman ako nagmamarunong. Pero ang alam ko, ang sex lang ang dalawa. Male or female. Gender. Ang gender, male, female, LGBTQ. That's sex and orientation. Sex. Orientation. Okay. So, mali pala ako. Sorry guys, mali ako. Actually kasi napanood ko tong doktor na to, which is ako, na-attract din ako doon sa sinasabi niya. Ganun pala yun. Ako, natuto ko. Naging aware ako. Ang sinasabi niya is gender nga lang daw, is male and female. Kung scientific ang mo. Kasi yun naman talaga dati. Ngayon kasi, kaya inaano nila ngayon, yun nga, yung sex orientation mo, kung ano ka. Di ba? Kung lalaki ka talaga, kung bisexual ka, kung babae ka, kung lesbian ka, yun na yun. Baka pwedeng PEI naman yung ka. Ba't puro sa akin yung ka? Para may tinutumbuhan sa akin. Hindi naman. Ilipat mo naman. Nun, bro. Ano mo naman, yung kay EA naman yung ka. Di ba? Hindi yung puro sa akin yung ka. Almutin kita. Nainis na ako sa'yo, ha? Bahala ka. Grabe siya, And then guys, pero tungkol about do sa gender or sex ko, i-comment nyo na lang kung tama ba kami o mali. Kasi ako lang po Di namin alam eh. Narinig ko lang. Nakita ko rin lang siya. So, yun lang po yung nalaman ko. Yun yung sinabi nung doctor regarding about that. Yung gender tsaka yung sex orientation na yan. Kaya po, may dadagdag kayo para at least maging aware kami na... para malaman din namin kasi hindi naman lahat pala yun. Kaya nga minsan, nagdi-disclaimer kami, hindi po kami mga eksperto, tamang nagkukwentuhan lang po kami, opinions lang po. Para at least, di ba, hindi din lang kami natututo, pati yung mga nakikinig, nalalaman po sila, di ba? But miski yung hindi pa nakakaalam regarding this, nagiging aware sila. Tama po. Tama. Tsaka, hindi masama yung pagiging niya. Okay. Pa-scratch na si Dun yun. Sige, tuloy mo yung sabi mo. Hindi, ano ba yun? Sabihin mo. Sabihin mo na. Sinadya ka yun. Hindi nga, Sinadya ko nga yun. Ano nga? Well, last talk tayo kay Black Nine. Okay. Ako is, kung anong nangyari ngayon sa issue ni Black Nine. Actually, it's not an issue. It's parang
loud and proud na dad Yes. na tanggap niya kung ano yung sex orientation ng kanyang anak na si Daniel. At pinagsigawan niya talaga na kahit ano ka pa, mahal na mahal kita. Kaya Yes. kay Black Nine, kung ano yung ginawa mo sabihin na natin on social media na talagang pag-amin mo, I'm proud of you na talagang wala akong pakialam kung ano sabihin ng tao. Basta ako naitaguyod ko anak ko, naipalaki ko ng maayos at mahal na mahal ko kahit anong sex orientation. Pero kasi sa totoo lang, hindi naman nakakahiya magkaroon ng anak na gay. Di ba? No. Kasi actually, mas, yun nga, katulad ng sinabi mo. Kasi ako magkano ako ng gay or lesbian, tanggap ko. Mas maraming successful, mas maraming mga tsaka ngayon kasi tanggap na kasi, sobrang tanggap na, di ba? Saka kahit ano, maging ano pa yung anak mo. Blessings yan. Blessing yan, kahit ano pa yan. Kahit makulit, kahit si Raulo pa yan, Di ba? Kung ano man yung ginagawa at nangyayari sa atin, yun tayo di ba? We're not made to be perfect. Yes. Di ba? Everybody makes mistake. Di ba? Miski nga yung mga, sabi natin, yung presidente na nga nakaupo dyan or kahit sinong ponsyupulato nakaupo dyan lahat nagkakamali, lahat ginagawa ng karantaduhan Wala talaga. Alam mo naman ang tao kumbaga, sala sa init, sala sa lamig yan. No. Wala namang perfectong presidente, walang perfectong. Actually, basta ang importante kasi, di ba? Kung ano man yung anak mo, basta ikaw naniniwala ka sa Diyos. Di ba? Yung faith mo, nandun pa din. Totoo. Yun ang importante. Importante ron, mahalin mo yung anak mo. Kaya ito si Glock, nagpapakaama lang to. Totoo. Kaya medyo naging emotional siya pagdating doon. So, hanggang dito lang po. Pilipinas, thanks for watching. Peace! Oh yeah. Pasok natin.